isa pa doon sa Quadcom eh. 'Di ba kasi nire-recommenda nila sampahan ng kaso itong si Roque sa human trafficking and all that, yung relation niya sa Pogo. Ang isa pa na hindi ganun kasing ingay, yung sa Empire 999 eh. Yun din eh, nirecommends the filing of appropriate charges doon sa mga Chinese nationals involved sa may-ari nung Empire 999 na hulian ng 3.6 billion na shabu sa Mexico and all incorporators ng Empire 999. Nung binabasa ko yung article ng Rappler, yung AD Yang na isa sa mga incorporator ng Empire 999, ang daming niyang ibang korporasyon na kasama siya na maraming links kay Michael Yang eh. Ewan ko ba't hindi siya ganun nagiging malaking masyadong news. Ito yung sinabi nung sa Rappler eh. Merong isang corporation, Mexico 999, real estate company. Ang kasama doon ni AD Yang si Lincoln Ong sa Farmally. Realty pa rin. Ang kasama namin ni AD Yang, yung Jason Uson tsaka si Rose Nonolin. Nasa Farmally pa rin, na asawa ni Lin Wei Xiong. Parang konektado kay Michael Yang lahat eh. Lahat ng mga... And para sa akin nga, sinabi din naman ni Congressman Barbers na yung naging ugat nga nitong Quadcom is doon sa 3.6 billion na shabu na nahuli sa Mexico eh. Kino-question nila si Mayor Teddy Tumang, yung mga incorporators nga doon, tsaka lahat ng mga naging involved doon. So sa akin mas magandang i-communicate siya ng government na as a war on drugs eh. Kasi ang kalaban mo mga malalaking Chinese drug lords eh, na nahulian mo ng ganung kalaking mga illegal drugs. So hindi ganoon na iko-connecta ng mabuti, hindi na ko-communicate ng mabuti. Pero kitang-kita doon sa report ng Quadcom eh. Yung mga korporasyon, yung network ng mga korporasyon, yung mga incorporators doon, and how it all leads, na parang lahat, pasok si Michael Yang, pasok doon sa grupo nila. Kaya maganda, mas matutukan sana. Kaya itong sa article ng Rappler, doon na-explain sa akin ng mas malinaw eh, kung ano yung nangyayari. Ikaw, Sir Ronald, what do you see in terms of direction of this Quadcom? Was this all a pre-election drama and all, and mukhang mag-fold na ito soon, or you think there could be behind the scenes still a push to maximize whatever has come out so far? And baka papunta pa tayo sa exciting part. Medyo very compelling yung output ng Quadcom. Biro mo, ang output nila ay yung dating presidente ay nasa sentro ng criminal syndicates involving pogos, drugs, EJK, money laundering, human trafficking. No, hindi yung basta-basta, di ba? Yung ganong klaseng output. Ang problema, ang recommendation nila, kasuhan ng crimes against humanity, invoking the international humanitarian law provision ng ating judicial process laban sa mga Duterte at sa kanilang mga alipores, na in a way pwedeng gamitin ng mga Duterte para i-invoke yung principle ng complementarity para wag papasukin ng ICC. No, dahil similar case eh. Pwedeng sabihin ng Duterte, teka, mayroon na kaming similar case dito sa Pilipinas, crimes against humanity. So in the spirit of complementarity, wag na papasukin yung ICC. At alam naman natin gaano katagal ang proseso ng mga kaso rito sa ating bansa. At ang daming kanyan, appeal, motion for reconsideration, hindi pa kasama diyan yung usapin ng corruption ng ating mga judges. Tapos malamang aakyat pa yan sa Supreme Court. Karamihan sa Supreme Court mga appointee ni Digong. So, ang pwede naman nilang kasuhan si Digong ng drugs, pwede nilang kasuhan ng graft and corruption, pwede nilang kasuhan ng homicide, murder, di ba? Pero sana yung pag-invoke ng international humanitarian law o crimes against humanity, sana wag muna nilang isampa. Hintayin muna nila yung ICC. Dahil parating naman yon sooner than later in the next few months. Diba? Para hindi ma-invoke yung complementarity against the ICC. Kaya sana mas maging circumspect yung gobyerno, yung Quadcom at yung DOJ dito sa usapin ng crimes against humanity rito. Kahit merong basihan. Pwede pa naman nilang isampa yung ibang kaso. Diba? Homicide, murder,
Pwede nga serial killing, dahil yan naman yung pinakamalaking serial killing sa ating sa ating mundo, no? Pwedeng gamitin nila yung drug cases, no? Kung talagang nakita nilang involved sa drug si Digong with Michael Yang, 'di ba? Yung Pogo, sampan nila kay Digong. So maraming pwedeng isampang kaso eh, no? Money laundering. Sir Ronald, yun yung complementarity kung saan magbubuking yung Quadcom, ICC comes in with more justification, or each of them compartmentalize, di ba? Like ICC goes on the most serious mass atrocities, crimes against humanity, Yes. and then maybe Quadcom Yes. goes on the secondary, less heinous, but Yes. less heinous crime. So you can have a new complementarity approach if they know how to Tama. negotiate. Tama. Exactly. Now, Sir Ronald, obviously, when it comes to the ICC issue, when it comes to Quadcom issue, lala ICC, pinagtatawanan pa rin tayo, Sir Ronald. Every time nagpo-post ako sa TikTok, kamusta na po yung September? Sabi ko, katulad nga sabi, kasi Scorpio, di namin sinabi anong taon yung September din. So, kung magtatrollan din tayo, magtatroll din ako. Basta Sir Ronald, every time nasa TikTok ako, kamusta po yung September? Ano natin? Hindi pa natin sinabi anong taon. 20 years of journalism. Pero nagpapaalala naman sa atin mga DDS eh. Actually, sila lang. Pero may mga dilaw din na galit sa akin, ginagamit niya sa akin. Sabi niya sa Darian ay agitated Pero or sensationalist. pero yung galit naman sa iyo iba. Ay, hindi. Ayan. Sir Ronald, mamaya na off the record natin i-share yung mga heartaches and crestfallen moments. Maraming hugot yung Mark si Sir Ronald itong Christmas na ito, itong holidays. Kaya sabi natin, samahan natin, kawawa naman.